Nagbubukas ang serye kay Bae Jin-soo na naging biktima ng scam ng isang kaibigang investor. Na ngayon ay nahihirapan na sa utang na 900 million won sa mga loan shark, ginagawa niya ang iba't ibang kakaibang trabaho, kabilang ang paghuhugas ng mga bintana sa mga skyscraper, ngunit nagpupumilit na makamit ang mga pangangailangan para mabayaran ang kanyang utang. Sa bingit ng kawalan ng pag-asa, naisip niya na tumalon sa isang tulay, ngunit hindi inaasahang nakatanggap siya ng 4 million won sa kanyang account na sinamahan ng pagdating ng isang limousine. Dinala siya sa isang teatro kung saan ipinakilala siya sa 8 show. Ang mga patakaran ng laro ay ang mga sumusunod. Ang mga kalahok ay babayaran para sa kanilang oras na ginugol sa laro, walang mga espesyal na kasanayan ang kinakailangan, at ang pagkain at matutuluyan ay sagot nila. Ang premyong pera ay tumataas sa paglipas ng panahon. Kapag naubos ang timer, matatapos ang laro, ngunit kung mag-expire ang isang kalahok, tatapusin ang laro. Ang bawat kalahok ay dapat pumili ng isang numero bilang kanilang ID. Kung pipiliin ng isang tao na huwag lumahok, makakatanggap sila ng 20 milyong won bilang pamasahe sa taxi. Sa una ay ipinapalagay ni Jin-soo na dahil hindi maaaring patayin ang mga kalahok, ito ay dapat na isang hindi nakakapinsalang palabas na kalokohan na nag-aalok ng madaling pera. Gayunpaman, lumala ang kanyang pag-aalala nang maisip niyang maaari itong maging isang pag-aani sa mga organo ng tao. Isinasaalang-alang niyang umalis ngunit nawalan siya ng lakas ng loob na lumabas nang bayaran siya ng kanyang amo ng 220,000 won para sa isang linggong trabaho. Napagtanto na ang kanyang totoong buhay ay malungkot at ang mga bagay ay hindi na maaaring lumala pa. Kaya nagpasya siyang sumali sa laro at pinili ang numero na 3. Pagpasok niya sa isang marangyang studio na may 8 palapag, napansin niyang 24 na oras lang ang nakaset sa timer. Gamit ang kanyang card, na-access niya ang 3 palapag o 3F kung saan nakakita siya ng isang simpleng silid na nilagyan ng scoreboard, intercom, mga camera, isang screen na nagsisilbing bintana, uniforme, at isang rulebook. Kasama sa mga karagdagang tuntunin ng pag-iimbak ng mga personal na gamit at pagsusuot ng uniforme. Maaaring mabili ang mga item sa isang premium na rate sa pamamagitan ng intercom ngunit mapapanatili lamang ito sa kwarto. Ang mga presyo ay ibabawas mula sa individual na premyong pera. Maaari ding mabili ang mga bagay sa ground floor na kilala bilang square. Ang lahat ng mga kalahok ay dapat manatili sa kanilang mga silid mula hating gabi hanggang 8 ng umaga at hindi maaaring hadlangan ang mga kamera. Ang mga paglabag ay nagre-resulta sa pagbabawas ng kalahati ng kanilang individual na premyong pera. Magsisimula ang palabas sa hating gabi at may 1 minuto na lang si Jin-soo para magpalit. Nagsimula ang laro at mabilis niyang napagtanto na kumita siya ng 30,000 won para sa bawat minutong ginugugol niya sa laro. Ginugol niya ang susunod na oras sa pagsubaybay sa scoreboard at kinalkulan na kikita siya ng 43 milyong won para lamang sa pananatili ng 24 na oras. Kung mananatili siya sa laro sa loob ng 1 linggo, maaari niyang bayaran ang kanyang utang. Gayunpaman, hindi nagtagal ay natuklasan ni Jin-soo ang isang catch. Malamig at kailangan niyang umihi. Sinubukan niyang bumili ng kumot sa halagang 1 milyong won na nakitang mas mahal ito ng 100 beses kaysa karaniwan. Dahil sa determinasyon, ginamit niya ang mga itinapon na pahayagan, isang karta na kahon para sa pagtulog, at isang walang laman na bote para sa pagpapaginhawa sa sarili. Sa umaga, nakita ni Jin-soo na nakaipon siya ng mahigit 14 na milyong won. Paglabas niya sa kwarto, nakilala niya ang 7 iba pang kalahok sa plaza, kung saan ang timer ay tumaas na ngayon sa 35 oras. Napansin niya si 1F na nahihirapan na maglakad ngunit tumatanggi para sa tulong. Si 2F ay malamig, pragmatic, at bastos. Si 4F ay lubhang nababalisa at maingat. Si 5F ay palakaibigan at gumaganap bilang isang tagapamagitan. Si 6F ay bastos at agresibo. Si 7F ay lohikal at matalino. Ang panghuli na si 8F ay masayahin, mabait, at pasyonista. Napagtanto nila na lahat ng nasa square ay peke. Ang mga bagay na binili sa kanilang mga silid ay hindi maaaring ilabas, kaya para sa mga pangangailangan sa banyo, dapat silang bumili ng mga bag ng basura sa plaza. Si 4F ay nag-aalala tungkol sa labis na paggastos, habang si 7F ay nagmumungkahi ng isang boto. Umorder ng sigarilyo si 6F. Habang bumababa ang timer ng 2 minuto, natukoy ni 7F na ang pagbili ng mga item ay nakalink sa oras na ginugugol nila sa square. At kinalkulan ni Jin-soo na ang bawat minuto ay nagkakahalaga ng 2,501. Nagpanik si 4F at tinignan ng kanyang scoreboard. Nakahinga siya ng maluwag nang mahanap na ang kanilang premyo ng pera ay magkatumbas.
Kung mauubos nila ang kanilang oras, matatapos ang laro at wala ng premyong pera na kikitain. Nagtataka sila kung ang mga mayayamang individual ay mamumuhunan sa ganoong kamahal na palabas kung matatapos ito ng mga kalahok ng mabilis. Ipinahihiwatig nito na dapat mayroong karagdagang mga panuntunan upang matiyak na mananatili sila ng mas matagal. Pagkatapos ng maraming talakayan at magkakaibang opinyon, bumili sila ng mga balde, toilet roll, sanitary pad, garbage bag, at sigarilyo. Pagkain ang susunod na isyo dahil hindi pa sila kumakain. Inihayag ni 8F na nakatanggap siya ng 12 iba't ibang pagkain. Tinangka ni Junso at ng iba pa na hikayatin siya na magbahagi, ngunit iginiit niya na hindi niya alam ang kakulangan ng pagkain ng iba at hindi tinukoy ang pagbabahaging iyon. Dahil hindi rin maaaring ilabas ang pagkain sa mga silid. Sinusubukan ni 5F na mamagitan habang si 7F ay nagmumungkahi na gamitin ang oras upang ipamahagi ang pagkain sa bawat tao sa floor. Plano nilang bisitahin ang bawat palapag simula kay 8F. Nahihirapan si 1F sa pag-akyat na maaaring magdulot ng mga problema sa ibang pagkakataon. Pagpasok sa kwarto ni 8F, natuklasan nilang ito ang pinakamalaki na nagtatampok ng malaking bintana, bathtub, dining table at salamin. Pagkalipas ng 1 minuto, nakita nilang kumikita si 8F ng 340,000 won habang kumikita si 1F ng 10,000 won kada minuto. Dahil bawat palapag, magkakaiba ang kita. Ang eksena ay napunta sa pagpapaliwanag ng backstory ni 8F. Bilang pangalawang kalahok, dumating siya sa lugar suot ang kaakit-akit na gown at puno ng excitement. Tuwang-tuwa siyang tumalon sa peking pool ngunit tumama ang kanyang ilong. Pagkatapos, pumasok siya sa kanyang silid na ganap na walang laman. Nagsimula siya sa paninigarilyo, pagkatapos ay ganap na naghubad bago magpalit sa ibinigay na uniforme at sinunog ang kanyang mga lumang damit. Nang magsimula na ang laro, kumita si 8F ng 340,000 won kada minuto at nagsimulang gumastos ng maraming pera para sa mga mararangyang bagay tulad ng silk nightgown, kama, unan, banyo, salamin, hapagkainan, libro, at bathtub. Bilang kapalit, tumanggap siya ng 12 meal kit at iba't ibang tubig, bagamat halos hindi siya kumakain ng anumang pagkain. Ginagamit pa niya ang ilang natitirang inuming tubig sa paliligo. Sa kabila ng paggastos ng lahat ng kanyang pera, nababawi din niya ang lahat habang natutulog. Sa puntong ito, ang iba pang mga kalahok ay nagpapakita ng kanilang mga kita. Si 7F ay nakakakuha ng 210,000 won. Si 6F ay nakakakuha ng 130,000 won. Si 5F ay kumikita ng 80,000 won. Si 4F ay tumatanggap ng 50,000 won. At si 2F ay nakakakuha lamang ng 20,000 won. Napagtanto ni 7F na ang premyong pera ay batay sa Fibonacci sequence. Habang nagpapatuloy sila sa kanilang paggalugad, unti-unting lumiliit ang mga silid. Habang ang ilang mga kalahok ay nadidismaya dahil dito, si 8F ay masayang tumatalbog sa isang trampoline na ikinaiirita ng iba. Para sa pagkain, si 7F ay nagmumungkahi ng solusyon. Ang bawat kalahok ay dapat pumili ng isang pagkain, habang nag-iiwan ng natitirang pagkain sa bawat kasunod na palapag para sa isang budol fight upang bumuo ng tiwala. Biglang nabulabog ang lahat nang biglang gumastos ng napakalaking oras si 8F na gumugugol ng lahat ng oras sa pagbili ng mga damit na nag-iwan sa kanila ng 13 minuto na lamang ang natitira. Dahil sa takot, hinarap ni 2F si 8F. Ngunit nagmungkahi siya na ang timer ay maaaring madagdagan sa pamamagitan ng hagdan, ngunit hiniling niya na humingi ng paumanhin si 2F para sa kanyang kabastusan. Ang tensyon ay tumaas hanggang sa isang desperado na si 1F ay nagsimulang tumakbo pataas at pababa ng hagdan na nagudyok sa lahat na sumama sa kanya. Tumakbo ang mga ito pataas at pababa hanggang sa mag-reset ang timer sa 24 na oras. Inaasahan ito ni 8F dahil napansin niyang tumataas ang timer sa room tour. Pagkatapos ng araw, naalala ni Junso ang teorya ni 7F at napagpasyahan na nais ng mga organizer ng laro na mag-away-away ang mga kalahok. Ang tanging paraan upang manalo ay sa pamamagitan ng pagtutulungan. Si Junso, na naiinis sa kanyang pansamantalang palikuran, ay nag-order ng isang toilet room. Sa gabing iyon, tinitiis ng lahat ang kanilang kakaunting natatanggap, maliban kay 8F, na patuloy na nagsasaya sa kanyang karangyaan, at si 7F, na nagdodokumento ng kanilang mga obserbasyon. Kinabukasan, nagpatuloy silang lahat sa pagtakbo sa hagdan. Lumawak ang timer at tumataas ang premyong pera at nagsimula silang makatanggap ng pang-araw-araw na pagkain. Gayunpaman, ang 12 meal kits ay hindi sapat na humahantong sa isang dibisyon sa 2 koponan.
Ang mga koponan ay magsasalit-salitan sa hagdan, habang ang matitirang pagkain ay mapupunta sa koponan na tumatakbo sa araw na iyon. Pinipili nila ang mga numerong odd at even, ngunit tumanggi si 2F na sumali sa koponan ng even dahil kabilang dito si 8F at sa halip ay si 1F ang sumali sa kanila. Isang araw, bumagsak si 1F at muntik nang magdulot ng aksidente. Habang nagpapahinga siya, pinisil ni 6F ang kanyang braso para mag-aksaya ng oras na ikinagulat ng lahat. Tinulungan siya ni 2F sa kanyang shift, ngunit napagod siya kinabukasan mula sa kanyang shift. Kinabukasan, nagpupumigla si 1F habang lumalala ang kanyang binti. Nang makitang papalitan siya muli ni 2F, pumasok si Jinso upang palitan siya. Masaya siyang tumulong sa kapwa, ngunit pagod na pagod siya sa pagtatapos ng araw. Pinalala ni 4F ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagsasabi kay 1F na ibigay ang kanyang bahagi para kay Jinso. Tinukoy ni 2F na ang koponan ng even ay nakakakuha pa rin ng bahagi ni 8F dahil bihira siyang kumain. Nakonsensya si 1F at bagamat nagugutom si Jinso, iginiit ng grupo na kakainin niya ang mga natira. Sa pagnanais na malutas ang problema, sinimulan ni 1F na gamitin ang chute upang mag-imbak ng basura ng lahat sa kanyang silid. Isang pansamantalang lipunan ang nabuo, kung saan ang mga natitirang pagkain ni 8F ay nahati sa iba. Si 2F ay patuloy na tinutulungan si 1F sa kanyang shift hanggat maaari at si 1F ay nakakatanggap ng mga karagdagang pangangailangan. Gayunpaman, nauubusan na siya ng espasyo dahil sa naipon na basura at halos hindi na matiis ni Jinso ang baho ng mga basura. Sumama si Jinso kay 7F na nakadiskubre ng glitch. Ang oras ay bumababa araw-araw sa kabila ng pare-parehong pagtakbo ng hagdanan. Biglang nagdagdag ng 10 minuto ang timer, ngunit lahat ay nagpapahinga. Kinabukasan, patuloy na bumagal ang timer. Sinusubukan ni 8F na magpahinga na humahantong sa isang salungatan kay 2F. Itinuturo ni 8F na ang mga nasa mas mababang antas ay dapat magtrabaho ng mas mahirap dahil iniiwasan nilang gastusin ang kanilang pera. Napagtanto ni Jinso na ang isang oras sa ikalawang palapag ay kumikita lamang ng 1.2 million won, samantalang sa ikawalong palapag ay kumikita ng 20.4 million won. Malinaw ang motibo ni 8F, magagamit niya ang kanyang premyong pera habang ang nasa mababang palapag ay haharapin ang mabigat na trabaho. Napagtanto din ito ni 6F at nagpas siyang magpahinga. Ang natitirang mga miyembro ng koponan ay sumali, ngunit sa kabila ng pagtakbo ng 6 na oras, ang timer ay hindi umuusad. Mayroon lamang silang ilang minuto bago ang hating gabi, habang ang timer ay hindi inaasahang tumaas ng 20 minuto, at ito ay patuloy na tumataas na humantong sa kanila na maniwala na ito ay isang glitch. Kinaumagahan, hindi na nag-reset ang timer na nagudyok sa kanila na tumakbo ng tumakbo sa hagdan. Biglang nagkaroon ng seizure si 4F at kailangan nilang umorder ng gamot. Tumanggi si 6F na nangangatwirang mauubos ang kanilang oras dahil makakaligtas din si 4F sa seizure. Naging agresibo pa siya kay 2F nang subukan nitong gamitin ang intercom. Sa kalaunan, lahat ay nakialam upang pigilan si 6F at mag-order ng gamot. Habang nagpupumiglas at duguan sa sahig, pinagtawanan sila ni 8F. Inihayag niya na ang timer ay na-extend ng 40 hours. Tinignan ni 7F ang camera at napagtanto na para magtagumpay ang isang palabas, dapat ay nakakaaliw ito. Nakatuon ang eksena sa background ni 7F. Pinagmamasdan niyang mabuti ang studio bago simulan ang laro. Sa lalong madaling panahon na pagtanto ng mga kalahok na ang timer ay tumataas kapag naaaliw ang mga manunood. Binisita ni 7F si Jinso at ipinaalam sa kanya na pinahahalagahan niya ang kanyang pagtulong kay 1F. Napag-alaman na hindi ipinadala ni 7F ang kanyang basura sa silid ni 1F na nakuha ang tiwala ni Jinso. Nag-isip sila ng mga diskarte para aliwin ang mga manunood na nauunawaan na hindi ito kailangang maging katatawanan lamang. Nagmumungkahi na maaring kasama ang mas matinding pagkilos para pahabain ang timer. Habang nagtatalakayan ng grupo, si 8F ay nagmumungkahi ng pakikipagbuno, ngunit si 7F ay nagtutulak sa pag-uusap patungo sa komedya. Sa bandang huli, nagtatapos sila para sa isang talent show. Nauna si 7F, nagsasagawa ng isang nakakatawang pag-ihip ng plaute gamit ang kanyang ilong. Ang grupo ay humanga at ang timer ay tumaas ng 20 hours. Iminungkahi din ni 7F na kailangan nilang matukoy ang target na petsa ng pagtatapos para sa laro. Iminungkahi din ni 5F na si 1F na kumikita ng pinakamaliit ay dapat magpas siya. Sinabi ni 1F na nais niyang maabot ang 1 bilyong won na 1.2 buwan pananatili sa laro. Sa pagtaas ng premyong pera para sa lahat, kabilang si 8F na naglalayo na makakuha ng 34 na bilyon won,
kaya sumang-ayon ang grupo na magpatuloy. Para sa talent show, ang bawat kalahok ay magpapakita ng kanilang kakayahan. Hindi sigurado si Janso sa kanyang talento at ang kanyang awkward na sayaw ay nagre-resulta sa loob lamang ng 18 minuto na naidagdag sa oras. Inaasahan niyang magiging mas malala si 1F, ngunit pinahanga ni 1F ang lahat sa kanyang panggagaya at mga clown trick na nagsesecure ng 30 oras. Sa wakas, ipinakita ni 8F ang kanyang talento gamit ang kanyang kaakit-akit na pangangatawan at pagiging magaling sa bawat larangan ng digmaan sa kama. Naintrigue si Janso, ngunit dahil ayaw sumama ni 7F sa kanya, pinili ni 8F si 6F na sabik na sumali sa kanya. Tinitiyak ng kanilang pagganap ang 69 na oras. Sa kabuuan ng 5 araw na naipon nila, itinaas ni 1F ang isyu ng pag-iimbak ng basura sa kanyang silid ngayong hindi na sila tumatakbo. Wala nang magboboluntaryo at nagpa siya silang bumoto kung kaninong silid ang gagamitin. Natatakot si Janso na maboto dahil sa kanyang huling pwesto sa talent show. Si 4F, na nag-aalala rin sa kanyang pangalawang huling posisyon, ay sinubukang manipulahin si 1F, Janso at 7F para piliin si 8F. Gayunpaman, inihayag ni 6F kay 7F na siya at si 8F ay bumoto para kay Janso at sumang-ayon si 7F. Sa araw ng pagboto, nagkaroon ng tabla sa pagitan ni 8F at Janso. Ang isang flashback ay nagpapakita kay 6F na sinusubukang kontrolin si 2F, na sa huli ay bumoto para kay 8F. Hindi napigilan, ipinagdiwang ni 8F ang kanyang tagumpay. At ang timer ay nagdagdag din ng 1 araw dahil sa pagboto at pagmamanipula. Kinwestiyon ni Janso si 7F tungkol sa ikatlong boto, pinaghihinalaan na maaaring mula ito sa iba bukod kay 6F at 8F, lalo na dahil hindi bumoto si 5F. Pinayuhan ni 7F si Janso na hayaan na lang ito. Si 1F at 2F ay nagbubuklod sa kanyang pagsisikap na ayusin ang mga basura sa kanyang silid na nagbibigay sa kanya ng espasyo para makatulog. Samantala, kailangang gumamit ng palikuran ni 4F, ngunit tumanggi si 8F na payagan siya. Naguguluhan ang grupo habang ipinapaliwanag nila ang mga resulta ng pagboto kay 8F. Naiintindihan niya ngunit nananatili siyang walang malasakit. Sa pagtatapos ng episode, kinuha ni 8F ang lahat ng pagkain para sa araw at nag-iwan ng mga walang laman na meal kit para sa iba bilang paghihiganti. Ang susunod na episode ay nagbubukas sa pamamagitan ng pagdalugad sa backstory ni 4F. Nahihirapan siya sa paggawa ng desisyon, sa una ay pinili niya ang number 8 bago kinuha ang number 4. Sa kanyang silid, nahihirapan siya sa kung ano ang bibilhin at sumulat sa isang papel ng mga paninindigan upang panatilihing masigla ang sarili. Sa kasalukuyan, matinding paghihirap ang kinakaharap ng grupo dahil sa kakulangan ng pagkain. Lumalala ang sitwasyon habang tinatamasa ng mga manonood ang kanilang paghihirap. Habang tumataas ang oras, bumaba ang blood sugar ni 4F na nag-iwan sa kanya na halos mawalan ng malay, habang si 5F ay nagsisimulang mag-hallucinate. Si 2F, na nabigo at desperado, ay gustong tapusin ang laro, ngunit si 1F ay nakikiusap na manatili para sa premyong pera na nagsasabi na mamamatay siya kung hindi niya makukuha ito. Si Janso, na napagtanto na hindi niya kayang harapin ang mga loan shark nang wala ang kanyang 900 million won, ay atubiling nagmungkahi na itabi ang mga basura sa kanyang silid. Nag-aalok si 4F na kunin ang kalahati ng basura sa pagtatangkang tumulong. Dahil siya rin ay hindi nakakuha ng maraming oras mula sa kanyang talent show, si 7F ay kumilos upang makipag-ayos sa 8F na nakakagulat na sumang-ayon sa panukala. Ang kanyang pangunahing interes ay bumili ng mga damit gamit ang perang naipon niya sa pamamagitan ng pagpigil sa pagkain. Bagamat ang lahat ay sabik na pasayahin siya, itinuturing ito ni 7F na isang panalo dahil si 8F ay hindi gumagawa ng mga mas mahirap na paraan upang pataasin ang timer. Tumanggi si 1F at 2F na mag-ambag ng kanilang mga basura sa silid ni Janso, ngunit nagulat siya sa iba. Iniisip pa niya kung kinukuha pa nga ba ni 4F ang kanyang bahagi, para lang malaman na hindi. Samantala, naisip ni 8F na laruin ang King Game para aliwin ang sarili at pahabain ang laro. Ang mga kalahok ay bubunot ng mga numero ng random, at ang napiling hari ay dapat magbigay ng dare sa 2 kalahok upang kumpletuhin ang isang gawain. Lalong tumindi ang mga dare hanggang sa maging king si 8F at magbigay ng dare kay 2F at Janso na maghalikan. Nang tumanggi si 2F, binago ni 8F ang dare sa isang labanan sa pagitan ni 2F at 6F. Ang laban ay nagpapakita na si 2F bilang isang bihasang manlalaban na nag-iwan kay 6F sa isang dehado hanggang sa lumala ang nasugatan na kamay ni 2F mula sa kanyang naunang talent show na aksidente. Sinamantala ni 6F ang pagkakataon at malupit na tinalo si 2F.
Tumanggi si 8F na makialam maliban kung sumuko si 2F, ngunit hindi na makapagsalita si 2F. Sa kalaunan ay pinigilan ng mga lalaki si 6F na ipinagmamalaki ang pag-secure ng maraming araw para sa grupo. Upang maiwasan ng higit pang karahasan, ipinakita ni 4F ang isang bagong panuntunan. Ang sinumang tumanggi sa isang dare ay kukuryentihin. Pagkatapos, napili si Janso para hawakan ang maselang bahagi ni 5F, ngunit pinili niya ang taser. Dahil sa gulat ay nawalan siya ng malay at nabasa ang sarili. Ngunit tinitiyak nito para sa kanya ang mas maraming oras kaysa sa tagumpay ni 6F laban kay 2F. Isang kabuoang 30 araw ang lumipas mula nang magsimula ang laro. Ang King Roll ay nagpapalit-palitan sa pagitan ni 8F at 4F, habang si 6F ay madalas na nananalo sa mga dare. Ang natatalo ay kadalasan ay si Janso at 2F. Sa kalaunan ay napagtanto ni 1F na ang laro ay may halong pandaraya. Halimbawa, kayang malaman ni 4F kung kara o krus ito sa panahon ng paghagis ng barya dahil sa palatandaan sa barya na nagpapahintulot sa kanya na madaya ang laro. Hinarap ni 1F, 2F, at Janso kay 7F ang kanilang teorya. Inamin ni 7F na alam niya ang tungkol kay 4F at 8F na dinadaya ang pagpili sa hari sa pamamagitan ng paglalagay nito ng malagkit na may acetone. Nahuli niya si 4F sa akto at binalaan siya na maglaro ng patas. Kinabukasan, nakuha ni 1F ang King Ball at nagbigay ng dare kay 7F at 8F para sa paghagis ng barya na hinihiling kay 4F na gamitin ang likod ng kanyang kamay para saluhin ang barya na pinipigilan siyang mabaligtad ito. Nakaramdam si Janso ng hustisya nang matalo si 8F. Habang naghahanda si 7F na kuryentihin si 8F, pumagitna si 6F at sinipa si 7F at kinuryente siya. Idineklara ni 6F na oras na para sa isang plot twist habang nagtatapos ang episode. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.